Ayan. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa lahat ng sumusubaybay po ng ating gawain ito. Tayo po ngayon ay nasa ang ating pong daily devotion. Season 46 na po tayo. Ang ating pong theme ay How God Proved to Me That He Really Exists. Sa Tagalog po, paano pinatunayan sa akin ng Diyos na siya ay totoong umiiral o buhay sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po muna ay manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat Panginoon sa patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord, kagaya ng aming gawain ito, Panginoon, na patuloy na pinaglalawak mo, Panginoon, na maibahagi ang iyong kabutihan, Panginoon. Tunay na ikaw lang ang aming Diyos, Panginoon. At sa oras na ito, Ama, anumang karumihan, nasabi man namin o nagawa, Lord, na hindi ka nalugod, Panginoon, may kami nakapatawaran, Panginoon. Linisin mo po ako sa oras na ito, maging marapat, Panginoon, ako sa iyong harapan, Lord, sa oras na ito. O God, Lord, ikaw lang ang aking pararangalan ng bawat isa sa amin, O God, Lord. Hallelujah, Lord. Kung asaga ng akin, ako'y walang kayang gawin, Panginoon. Subalit ikaw ang aking Diyos na pinagkakatiwalaan, Panginoon. Ilagay mo po ako sa iyong likuran, Lord. Ikaw ang maparangalan, mapupurihan sa gabing ito, Ama. Sa iyong mga salita na aking yahayag, O God, Lord. Patuloy, Lord, ang oras na ito at ang kabuuan ng gawain ito ay para sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Ang iyong mga banal na anghel, Panginoon, ang patuloy na pumaligid dito sa lugar na ito, Panginoong Jesus. Maging sa aming internet, walang maging problema, Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin in Jesus' name. Amen. Ulitin ko po, mapagpalang gabi po sa bawat sa atin, sa lahat po na sumusubaybay na ating 40 days prayer and fasting for the nation. Tayo po ngayon ay nasa season 46 na. At ang ating pong theme ay How God Proved to Me That He Really Exists. Paano pinatunayan sa akin ng Diyos na siya ay totoong umiiral. Sabi po, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? At dahil sa kanyang kapangyarihan, siya ay marami siyang paraan para mapatunayan niya sa atin na siya ay buhay at patuloy na umiiral o kumikilos sa ating buhay. Sabi po sa Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen po. Ang Diyos po ay gumagawa para sa ating kabubuti. Amen po ba? At ang mga pangako niya ay sa mga namumuhay ayon sa Kanyang banal na layunin. Tayo po yung mga kumikilala, patuloy na nananampalataya sa ating Panginoon. Sabi po dito, hindi po ito pangako para sa lahat ng tao, kundi para sa ating na tunay na nagmamahal at sumusunod sa Diyos, tayong mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. At kapag ang Diyos po ang kumikilos sa ating buhay, tiyak ang imposible ay nagiging posible dahil po yan sa kanyang kapangyarihan. Amen. Marami pong kaparaanan ng Panginoon para mapatunayan niya na buhay siya, kumikilos siya sa ating buhay. Pinatunayan ng Diyos sa aking buhay na siya ay buhay. Tatlong pinakakamangha-mangha ang aking ibabahagi po na napatunayan kong buhay ang Diyos. Hindi lang siya buhay, kundi nakaantabay siya sa atin para sa tumugon sa ating pagtawag. Amen. May mga pagkakataon po sa buhay natin na may mapanalangin tayo na kumbaga battle. Hindi po simpleng panalangin kasi po kami sa intercessor, bilang isang intercessor po ng ating church,
hindi po kami nananalangin ng simple lang. Talagang, kumbaga may laban po, may battle. Yun po ang isa sa natutunan ko bilang isang intercessor na hindi kami nananalangin po ng pabulong, kundi, di ba, sabi po ng ating bishop, kailangan yung malakas kasi yun po ang gusto ng Panginoon. Ang una ko pong ibabahagi ay ito po yung tungkol dito sa aming lugar. Dito po bilang may pagka-squatter or squatter naman talaga. Lifestyle na po dito yung magsugal, minom. So, nandyan yung baraha or sabong. Dito po sa dulo namin, linggo-linggo po yan. Pero dahil nare-raid po, minsan di nila alam na yung tumataya sa sabong, pulis. So, nahuhuli, 30,000 po ang tubos sa kanila. So, mula po nun, nawala po yan. Ako po ang palagi kong pinapanalangin, yung wag na kami uling masunog yung lugar na ito, matapos na mawala na yung mga sugal. Pero, hindi po ganun kadali dahil sabi ko nga kanina, lifestyle na po ng mga tao dito. Pero po yung sabong na gulat kami nawala, siguro po dahil marami nang huhuli. Pero alam niyo po yun na may naririnig ako na may itatayo daw dito malapit. Pero talagang by the power of the blood of Jesus, talagang pinagpipray ko po yan na wag matuloy. Meron po kasi yung lugar dyan sa labas namin na medyo malawak. Sabi dyan daw itatayo. Pero ang tagal pong panahon, sabi ko, sana wag nang mangyari. Pero one day po talagang ang kaaway gusto mamayagpag. So, araw po ng linggo yun kasi pag araw ng linggo, yung nga po sabong, maingay sila dito. Pero dahil nga po nawala, natahimik. Nagulat po ako kay mamamalengke. Sabi ko parang maingay. Sabi ko, yun pala po, paglabas ko, ako, nandun na po yung, totoo po yung sinabi nung isang nakausap ko na magtatayo. Talaga pong, ang laki po ng sabungan. Talaga pong ginawa nilang maganda yung lugar. No? Mga mamahaling kahoy pa yung ginamit, mga plywood. Tapos kompleto na po, may mga ilaw na yan, may mga ventilador. So, aside po sa puso dahil matagal ko na po pinagpipray yun na wag matuloy. Pero dahil nga nasa mundo tayo, so natuloy po. Pero nung pong time na yun na nakita ko siya, talaga pong inano ng Panginoon. Parang inano ako na ilapit mo sa akin. So, bagamat ako po yung nakadilat, talaga pong open rebuke po ako. Sabi ko, Panginoon, ibagsak mo ito. Huwag mong hayaan na mamayagpag ang sabong na ito, Panginoon. Yung wasakin mo, yung mawawala na, alaala na lang, Lord, yung totally mawawala ito. Hindi na namin makikita. Ano po? So, talagang open rebuke, intercede, talagang, Lord, in Jesus' name, talaga po matindihan po kahit ako'y nasa kalye. Kasi sa isip lang po, sa puso, ramdam ko po yung kasama ko ang Diyos dahil hindi po ako gumagawa ng ganyang hakbang ng panalangin, kundi po ako galing sa devotion sa tuwing umaga po, galing kami sa church, no. Before akong sumabak sa ganyang prayer, talaga pong nagpapabalot ako ng presensya ng ating Panginoon. So, habang ako nag-i-intercede, open rebuke, talagang ramdam ko yung presence ng God. Hanggang sa kumakaway pa po sa amin sila dahil nga yung mga babae po doon sa amin, andun din sa sabungan. Tuntua sila, sese nila, maririnig mo, Logis, alam niyo po yun yung sigaw sa ganyang mga sitwasyon. So, ako po, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Let your will be done, Panginoon. Ibagsak mo to. Tuluyan mong iwala dito sa lugar namin. So, tumuloy na po ako sa palengke. Mga 2 hours po ako doon. So, nung ako po'y pauwi na, pero inire-reveal ng Panginoon na may gagawin ako. Yan po nire-reveal ng Panginoon sa isip ko nung nandun ako sa palengke dahil hindi po talaga nawala sa isip ko yun. Panay pa rin ng pray ko habang naglalakad ako. So, siguro po yung mga 2 hours na yung nakaraan. Tapos na akong mamili. Siguro isang items na lang. Meron 2-3 mama po na mahangos.
Sabi niya, buti hindi kami nahuli. Sabi niya ganun. Sabi ko, kuya, bakit po? Ano eh, nandito kami sa sabungan, yung bagong sabungan dyan sa Perez. Di ba tagarong ka? Sabi sa akin. Sabi ko, opo. Nag-raid yung police. Alam niyo po, yung palang oras na yun, gusto kong umiyak sa tuwa. Sabi niya, nag-raid, ang daming nahuli. Sabi niya ganun. Puro sila nakaposas, buti nakatakbo kami. Sabi niya ganun. Alam niyo po yun, sabi ko, Lord, talagang buhay ka, kumikilos ka. Alam niyo po, excited po ako makita. So, nung dumating po ako doon, tinignan ko talaga. Alam niyo po yung mga magagandang kahoy na ginawa nilang pinakapader, dingding nung sabungan na yon, nagpatong-patong na po. Isinalansan na sa isang tabi yung mga ilaw, nandun na rin, yung mga ventilador. Tapos po yung tatlo nilang personnel na nakita kong asesa yan, nung time na nagpe-pray ako, nakaposas na po. Nakaposas na po, pati ang dami pong pati babae nakaposas kasi nga mga nahuli po sila. Alam niyo po yung prayer ko na, Lord, ibagsak mo yung maging alaala na lang, mawala ng tuluyan. Alam mo po, siguro po nangyari ito 2 years ago. Mula po nung time na yun, magpahanggang ngayon po, ang nakatayo na po dun sa lugar na yan, isang magandang paupahang mga apartment. Tuluyan pong winash out ng Panginoon. Tuluyang inalis ng Panginoon yun sa lugar namin. Kasi po talagang ang bigat sa dibdib na may maririnig kang, sige, pambigas na lang, isasabong mo pa. Ganun po. Alam niyo po yun yung bilang nanay din ako na bagamat wala naman akong kamag-anak dun sa nagsasabong dun. Pero ang sakit, alam mong hirap na hirap ang buhay, makukuha pang magsugal na yun. Kaya sabi ko, Lord, buhay ka. Pinatunayan ng Panginoon na sa simple. Bagamat hindi para sa akin hindi simple yung naging prayer ko nun, talagang battle po. Pero talagang ang Diyos buhay. Kumikilos, pinatutunayan niya po sa atin na patuloy siyang kumikilos, tumutugon sa bawat pagtawag natin. Amen. Tatlo po itong kamangha-mangha. Pangalawa po, tungkol naman po ito dun sa katabing bahay po namin. Ito po talagang sabi ko, Lord, ibang klase ka talaga. Ganon din po, umaga rin po yung katatapos ko lang din pong kauwi ko lang galing church, galing sa Don't Watch. Meron po akong narinig na kumakanta. Meron silang kasiyahan doon sa kabilang bahay. Kumakanta. How great po, mga worship song. Pero yung pandinig ko po, bagamat worship song siya, parang kumakanta lang, parang wala pong dating sa akin. Nung lumabas po ako, may naririnig ako, sabi niya, boses ng mga dalagita po yun, sabi niya, huwag mong awitin yan, huwag mong kantahin yan, kanta sa Panginoon yan, nababastos, sabi niya gano'n. Hindi yan dapat kinakanta. So, nakikinig po ako, sabi ko, ano yun? Bakit gano'n? Nung dumaan po ako, pumunta ako sa bintana nila, nakita ko po habang kumakanta, how great! Pero bumubuga ng sigarilyo. Tapos, laseng. At ang mga usapan po nila, puro green jokes. Talagang kumbaga, nalalapastangan po talaga. Kumakanta siya talaga ng how great, sabi nung kapatid. Tigilan mo na yan kasi hindi yan dapat dyan kinakanta. Ito pong kapatid na ito, isa po sa dancer natin noon sa church. Sabi niya, tigilan mo na yan. Alam niyo po yung kumakanta, sabi niya, tumigil ka, banalan ka. Sabi niya rin sa kapatid niya, yung sumasaway sa kanya. Inggit ka lang. Kasi hindi mo maagaw yung mic. Manahimik ka, banal-banalan daw po yung kapatid niya. Sabi nung kapatid, tigilan mo na yan kasi nababastos ang Diyos. Isipin niyo po, nagiinuman, nagyoyosi, pero how great yung kinakanta. Alam niyo po, tumayo ako, sabi niya pa sa akin, hello Mama Lel. Hindi niya alam, tinititigan ko siya, pero nag-i-intercede na po ako. Open rebuke ko uli. No? Sabi ko, Lord, patigilin mo to. Sabi ko gano'n. Yung madadala, yung hindi na niya uulitin sa pangalan ni Jesus, tinatalian ko in Jesus name. Talaga pong open review kasi ang sakit po sa akin dahil tayo bilang mga Kristiyano, yung worship song, isa yan sa instrumento ng Panginoon para bumaba ang presensya niya. Pero yung time na yun na ginagamit siya sa hindi dapat,
Alam niyo po yung, sabi ko, Lord, patigilin mo in Jesus name, sabi ko ganun. Yung hindi na siya uulit, yung madadala siya, Panginoon. Alam ko may paraan ka. In Jesus name, nakatingin ako sa kanya, nakatawa ako sa kanya, pero nagre-rebuke po ako, nag-i-intercede ako, hindi niya alam. Kumakaway pa siya sa akin. Tapos yun po, punta ako sa tindahan. Mga 10 minutes po. Yung balik ko po sa bahay, nagulto ako, may mahabol sa akin. Kasi sila po, naka-submitter sa amin, sa ilaw. Naka-submitter sila. Sabi niya sa akin, Ate Lel, sabi niya gano'n, may ilaw kayo? Sabi niya sa akin. Ginawa ko, pumanik ako dito sa amin. Sabi ko, meron. Sabi niya, kami nawalan, sumabog po yung ilaw. Alam niyo po, yung laman ko, gusto ko sabihin sa kanya, buti nga sa'yo. Pero, alam niyo po yung puso ko, sabi ko, Lord, buhay na buhay ka talaga, napakabuti mo, Panginoon. Sabi ko ganun, pinatutunayan talaga ng Lord na sa pagtawag natin, nakabantay siya, nakantabay siya sa atin. Alam niyo po, sabi niya, siguro tama yung sabi, nilalapastangan ko raw yung awit ng Diyos. Sabi ko, humingi ka na lang ng tawad. Sabi ko ganun sa kanya. Alam niyo po, ilang araw, wala silang ilaw. Sabi niya, hindi raw nila mapagawa kasi wala silang pera. Sabi ko, may pambili ka ng alak, wala kang pera. Wala nga po, alam niyo po mula nun. Magpahanggang ngayon, nagkakasiyahan sila, nagkakantahan, pero hindi niya na po yun inulit. Kasi, kumbaga, dinala siya ng Panginoon. Kasi yun po yung prayer ko, Lord, yung hindi na niya uulitin, nalalapastangan ang awit para sa'yo. Ang Lord buhay sa buhay ng bawat sa atin, kumikilos siya. No po? Isang tawag, no po, 'di ba sabi niya, lagi natin siyang kasama. Kahit ang name niya, di po ba, Emmanuel, ano po ba ibig sabihin nun? Kasama natin ang Diyos. Sumasa atin siya sa lahat, lalo po tayong mga nagtitiwala at patuloy na sumusunod ayon sa kalooban niya. Amen. Pangatlo po sa amin po, yung sabi ko nga po kanina sa Don Watts, no po, ang amin pong araw-araw na sa madaling araw pa lang, talagang napakasarap po magbabad sa presensya ng Diyos. Kung kayo po'y makakasama namin doon, makikita nyo kung paano kumikilos ang Panginoon. Kasi po hindi simpleng grupo lang yun. Talaga pong pangmala pangmalakasang panalangin po. So, worship, yan po ang una namin. Kumbaga yun po yung nagpapababa. Kasi po before kaming pumasok sa church, talagang lalo ako sa sarili ko, pagbaba pa lang po ng bahay, talaga po sabi ko, Lord, yung maranasan ka, sapat-sapat sa buhay namin sa oras na ito. So habang naglalakad kami, nag-uusal na kami ng prayer o ng worship, nagmakanta na kami. So kaya pagpasok po sa church, talaga pong may time pa po na nag-reveal agad ang Lord, tinugong ko na kung ano hihingin nyo. Alam niyo po yung word ng Lord na nire-reveal niya sa isip natin. So, yun po, one time ko, kasi si Pastor Perdy po, kasama namin yan sa Don Watts. Kaya lang minsan nahuhuli siya dahil nag-ahatid pa siya sa asawa niya. So, nun pong mag-umpisa kami at natapos kami na matindihan yung presence ng Lord. Na po, prayer, so, intercede, ganun din po. Open rebuke, lahat po yan ginagawa namin sa umaga. Worship. So, nung matapos po kami, ang asa namin, nandun kasama namin si Pastor Perdy. Pero nung matapos po kami, nagkapuspusan, natapos na. Nagulat kami, wala po si Pastor Perdy kasi alam niyo po kung bakit. Kasi meron po kami, kala ko ako lang yung nakarinig. Narinig din pala ni Ate Delpa, narinig ni Krishna na may sumasabay po sa amin, boses lalaki, puro hallelujah ang sinasabi. Hallelujah. Kaya nagulat po kami nung matapos kami. Wala si Pastor Perdy. No po? Alam niyo po, lumuhod kami uli. Talagang nag-thanks, alam niyo po ang reveal ng Lord. Kasama niyo ako. Gusto ko yung ginagawa niyo. Alam niyo po, ang buti ng God. Kasi kasama namin siya lagi sa aming Don Watts na po nagpaparanas ang Panginoon. Second po na napatunayan namin na talagang kumikilos ang Diyos. Yun nga po sabi ko nakasama namin si Pastor Perdy. Madalas na medyo late siya. So kami na nag-uumpisa na kami. Ngayon po nung magkapuspusan, sabi niya nandun daw siya. Nung matapos po,
Inano niya yun, tinestimony niya. Sabi niya, malayo pa lang ako, rinig na rinig ko kayo. Ang dami nyo, sabi niya gano'n, ang dami nyo. Rinig na rinig ko kayo. Pero nung pumasok ako, nagulat ko, tatatlo pala kayo. Pero ang naririnig ko, parang merong mga sumasabay. Sabi nga ng ating bishop, habang tayo'y sumusunod, habang tayo'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon, sinasabayan tayo ng langit. Alam niyo po, ang asa niya, marami kami doon sa loob, pero tatatlo po kami. Kasi po nung time na yun, lagi may sakit si Ate Oya. No? Yung pong time na yun na talagang nagkakapuspusan kami, sinabayan po kami ng langit, sinabayan. Diyan ang Panginoon na kasama namin. So, talagang pong pinatutunayan ng Lord na kumikilos siya, buhay siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Po. Sabi nga po, ang pag-ibig at presensya ng Diyos ang nagpapalakas sa atin. Amen. Sa panahon ng pagsubok o tayo'y sinusubok. Na po. Minsan, ang pagsubok, sabi nga, ito'y bitamina ng ating buhay espiritual. Hindi para ibagsak tayo, kundi patuloy tayong patatagin. Di po ba? Abi, ang buhay kay Kristo ay hindi exempted sa mga trials and testing, ngunit ito ang nagbibigay lakas, kapayapaan at pag-asa at tagumpay na galing kay Kristo. Totoo naman po yun na ang Diyos lang ang ating lakas dahil sa patuloy na pagkilos niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung lakas na nagmumula sa kanyang patuloy na ibinibigay niya sa atin. Amen. Pinatutunayan lang po ng Diyos na siya ay buhay at umiiral sa buhay ng bawat kumikilos, nakikinig at patuloy na gumagabay sa atin na mga lumalapit at patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Napakarami pong pinatunayan sa akin ng Lord na hindi ko manghang-mangha po ako. Kaya lang, siyempre may oras po tayo, no? Isa lang po ang pinatunayan ng Panginoon sa akin na lagi niyang sinasabi sa atin na magpatuloy lang tayo, yun lang naman po, di ba? Sabi niya hanggang sa huling panahon kasama natin siya. Yun ang pangako ng bawat sa bawat isa sa atin ng Diyos. Maging po sa personal kong buhay, no po, no? Yung buhay ko po noon, hindi ko aakalain na manghang-mangha po ako sa ginawa ng Panginoon. Kasi sa hirap ng buhay namin noon, hindi ko akalain na kasi sabi ko sa Panginoon, Lord, susunod ako sa iyo. Ikaw na po ang bahala sa pamilya ko, sa buhay namin. Hindi ko namalaya na sa pagdaan ng panahon, kumilos ang Panginoon sa buhay namin, sa pamilya ko. Kasi kung titignan ko po yung sitwasyon ng buhay namin noon, never ko pong maisip na makakapagtapos kami ng 3 anak. Pero dahil po sa pagkilos, buhay, pinatunayan ng Panginoon na buhay siya sa buhay ng pamilya ko, sa buhay ko. Ngayon po, tapos na yung 3 kong anak, mga nagtatrabaho na. Alam niyo po, kasi sa Lord walang imposible yan po. Dahil po yan sa kapangyarihan niya. Kanino pa po ba tayo magtitiwala? Kundi sa nag-iisang Diyos ng ating buhay na ating pinagkakatiwalaan. Na po, sabi niya, sa lahat ng dako, nandun siya. Sa lahat ng oras, 24/7 ang Lord nandyan para sa atin po. Kumikilos, nakabantay sa atin, no po, na isang tawag lang natin to the rescue siya sa lahat ng oras po, lalo na sa ating mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya wala po dahilan para tayo po'y panghinaan ng loob or tumigil, bagkus tayo po'y magpatuloy at patuloy na lumapit at magtiwala sa Panginoon. Salamat po at yun lang po. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay mag-closing prayer. Hallelujah, Father God. Lord, salamat Panginoong Jesus sa gabing ito, Ama. Tunay, Lord, na pinatunayan mo kung paano ka, Panginoon, buhay, kumikilo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ni minsan hindi ka nagkulang sa amin, Ama. Tapat kang Diyos namin. Diyos namin, ikaw ang muog at kanlungan ng bawat isa sa amin, Panginoon, Lord. Maging para sa aming bansa, Ama. Patuloy kang kumilos, O God, Lord. Sa iyong bayan, Ama, sabi mo mapalad
na ang bansa ay si Yahweh ang Diyos. Lord, ikaw ang Diyos ng aming bansa. Ikaw ang Diyos, Panginoon ng bansang Israel, Ama. Patuloy kang kumilos, O God, Lord. Hallelujah. Ang gerang nagaganap, Panginoon, ay Panginoon, patigilin mo, O God, Lord, sa iyong kapangyarihan. Panginoon, Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay kontrolado mo, Panginoon, maging sa buhay namin, O God, Lord, maging sa bawat iglesia namin, O God, Lord, sa aming pamilya, Ama, Panginoon, Lord, sa iyo namin ipinagkakatiwala, Panginoon, maging ang sarili namin buhay, ang araw-araw na buhay namin at laban namin sa buhay, Panginoon, Lord. Wala kaming ibang pagkakatiwalaan, kundi ikaw lamang, Panginoon, dahil napakasarap pong magtiwala sa iyo, Ama. Panginoong Jesus, salamat sa patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Pinatutunayan mo sa amin, Panginoon, na walang dahilan para kami hindi magpatuloy sa iyo, Panginoon. Sabi mo, sa iyong mga salita, magpakatatag kami, magpakasipag, dahil alam namin na hindi na masasayang ang aming pagpapagal. Ganun kakabuting Diyos sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord. Sakupin mo ang lahat ng bahagi ng aming buhay, Panginoon. Pangunahan mo kami sa bawat laban na aming buhay habang kami narito, Panginoon, sa mundong ito, Panginoong Jesus, Lord. Kilusin mo ang buhay namin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoong Jesus, sa iyo lahat ng papurit, pagsamba, pagdakila, parangal, at ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all.